Guys, ngayong araw na bibiyahe patungong Hong Kong ang koponan ng Gilas Pilipinas upang simulan ang bagong kampanya ng ating national team para sa FIBA Asia Qualifying Tournament. 2 days later, February 22, mapapasabak agad ang tropang binuo ni Gilas coach Tim Cone laban sa koponan ng Hong Kong. Then balik sa Pinas ang Gilas Pilipinas para dito naman ganapin ang laban nila kontra sa koponan ng Chinese Taipei. Ito ang laban na talagang dapat paghandaan ng ating national team dahil napabalitang baka maglaro para sa koponan ng Taipei ang NBA veteran na si Jeremy Lin. Ewan lang po natin kung magmamaterialize ang planong ito. Anyway, dalawang big man ng Gilas 12 ang hindi makapaglalaro para sa first window ng Asia Cup 25 qualifiers, sina Junmar Fajardo at AJ Edu dahil sa injury. Na-injured ang 7-time PBA MVP sa Commissioner's Cup Finals, samantalang nagkaroon naman ng meniscus tear itong si AJ Edu habang naglalaro sa kanyang B-League team sa Japan. Sa sarili pong pagtatansya ni AJ Edu, he will be out until next month, pero magiging ready na raw siya para sa Olympic qualifying tournament. Dahil nga po injured sina Junmar Fajardo at AJ Edu, ito ang nagbigay daan upang ma-recall sa Gilas duty itong si Japet Aguilar. Hulog daw ng langit si Japet Aguilar, sabi ni Coach Tim Cone, dahil mapuprovide ng Ginebra forward ang nanabawa sa Gilas sa pansamantalang pagkawala ni Junmar Fajardo at AJ Edu. Pero may mga nagtatanong, ang dami raw namang big man sa PBA, nariyan nga sina Justin Aranya, Ian Sanggalang at James Laput ng Magnolia. Pero bakit daw si Japet Aguilar ang kinuha ni Coach Tim Cone para maging pansamantalang kapalit ni Junmar Fajardo? Palakasan daw ba? Kesyo Ginebra player, kinuha agad? Kabisado po kasi ni Japet Aguilar ang sistemang ginagamit ni Coach Tim Cone sa Gilas. At dahil maikli lang ang panahon para maghanda, ay tama lang na si Aguilar ang itap para sa posisyon ni Junmar Fajardo. Bukod po sa playing position, ang mga Ginebra player sa team ng Gilas ay nagsisilbi ring katulong ni Coach Tim Cone para makabisa ng ibang player ang sistemang patatakbuhin sa ating national team. Katunayan, si Scottie Thompson ay nagsisilbing mentor ng mga batang Gilas tulad ni Kevin Kiambao at Carl Tamayo, pati na sina Dwight Ramos at Kai Soto. At quite impressed si Scottie Thompson dahil ang dali raw matuto ng mga ito na tinawag nga ni Coach Tim Cone na the future of Gilas Pilipinas team. Puro raw mataas ang basketball IQ, kaya ang bilis ng development ng chemistry ng team, sabi pa ni Scottie Thompson. Sa February 22 nga po, masusubukan ang team chemistry na sinasabi ni Scottie laban sa koponan ng Hong Kong. Kahit 4 na araw lang ang closed-door team practice ng Gilas na ginawa sa Sports Academy sa Calamba, Laguna, positibo pa rin si Coach Tim Cone kahit nabawasan ng height ng team dahil nga injured sina Junmar Fajardo at AJ Edu. Sina Japet Aguilar at Carl Tamayo raw muna ang bahala at makakatulong ni Kai Soto sa ilalim. Samantala, pag-usapan din natin itong napaka-kontrobersyal na si Mikey Williams, ang numero 1 suwail na player ng Talk and Text. Sangayon sa article ni Homer Saison, nagkausap na raw ito at ang nagbabalik na TNT coach na si Chot Reyes. Hindi pa po malinaw kung sino ang nag-initiate ng pag-uusap, si Coach Chot ba o si Damun. Sangayon po kay Homer Saison, wala pa ring malinaw na napagkasunduan ng dalawang panig o kung mayroon man, masyado pa raw maaga para sabihin. Magbubukas na ang Philippine Cup sa February 28 at puspusan ang paghahandang ginagawa ng Talk and Text. Gustong bumawi pagkatapos ng maagang elimination sa nakaraang Commissioner's Cup. Siyempre, gusto naman ni Chot Reyes na makapagpakitang Gilas ngayong babalik na siya bilang coach ng team na pambato ng MVP Group. 2 conference siyang nawala sa limelight at naigiya naman ni Jojo Lastimosa sa championship ang TNT sa Governor's Cup sa tulong ni na Randy Hollis Jefferson at Mikey Williams. Ang problema nga lang po, nagmarakulyo si Williams at hindi naglaro sa buong Commissioner's Cup kung saan ay maagang na-eliminate ang Talk and Text. Kung sakaling makukumbinsi nilang bumalik si Mikey Williams ay hindi natin alam kung ano ang tunay na plano dito ng TNT.
Muli ba nila itong pababalikin sa kanilang kupunan kahit nagpakita na ng masamang ugali o gagamitin ba nila itong trade asset? At may team naman kaya na willing makipag-trade sa TNT kapalit si Mikey Williams considering na ganito nga ang ugali ng Phil-Am na ito? Hindi may tatanggi sa mga gabing sinasamahan ng swerte ay magaling naman talaga itong si Mikey Williams. Yun nga lang, may attitude itong hindi katanggap-tanggap sa marami. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Efren Mendoza, Jose Rodrigo, Rodante Sabida, Joel Atienza, Donald Borlagatan, Jaymond Makiling, Rogelio Pabilons, Rene Araojos, Jenrelia Reyes, at si Michelle Gonzal. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.